So, magandang gabi po. Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga po ulit si Marcelo Espiritu, formerly Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Bali, ang magiging focus natin ngayong gabi ay yung discussion natin, what's in for basic crop nutrition? Kasi ito yung kailangan nating maintindihan para ma-connect natin yung produkto na ating ipopromote doon sa ah, tamang crop nutrition na kailangan ng ating mga pananim. Okay, bago natin pag-usapan yung basic crop nutrition, tingnan muna natin yung tinatawag natin na kondisyon dito sa ating bansa. Okay, ang bawat sakahan, meron tayong tinatawag na kanya-kanyang katangian ng lupa. Walang lupa na sinasabi natin na etong lupang ito perfect ito na tanim para sa mais, perfect sa gulay, perfect sa anumang gusto nating itanim. Wala. Pero ang mga sakahang yan, kung meron mang imperfection, meron kang pwedeng gawin dyan para maging convenient yan na taniman mo, makaani ka ng maganda. Kasi kung hindi mo gagawin yun, hindi mo ite-tailor fit yung iyong bukid, kung hindi mo ilalagay yung kinakailangang sustansya para makakaani ka ng maganda, kumbaga basta ka na lang bubungkalin yung lupa, magtatanim, ay hindi ka magiging successful sa pagsasaka mo. Okay? Isang realidad din ang kailangan nating tingnan na ang populasyon, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ay sobrang bilis ng pagtaas. So, dahil nga mabilis yung pagtaas na yan, marami yung kakain. Kaya makikita mo ngayon, isang malaking responsibilidad ang pumapatong sa balikat ng mga nagsasaka. Hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kailangan mabigyan na natin ng mataas na suporta ang pagsasaka dahil kung hindi natin susuportahan ang tamang pagsasaka, hindi natin mapapataas ang ani, marami ang magugutom. Isa ring kailangan tingnan natin yung urban areas, yung mga syudad natin. Mas dumadami ang tao sa syudad o kaya yung tinatawag nating urban areas. Kasi sinasabi nila, nandun yung pera eh. Nandun yung trabaho namin. Kaya nagmamigrate sila, magmula doon sa bukid, sa rural area, pumupunta doon sa tinatawag natin na mga syudad. Marami na din ang hindi na nagkakaroon ng interes sa pagsasaka. Kahit ang gobyerno natin nagbibigay ng magagandang scholarship program, hindi pa rin nagiging successful yan na mag-engganyo ng mga estudyante kumuha ng agriculture na kurso. Okay. Isa pa ring realidad dito yung pagliit ng ating mga production areas. Kasi alam naman ninyo, napakaraming areas na ginagawa na nila ng mga subdivision, tinatayuan ng kung ano-ano mga infrastructure. So, paliit ng paliit ang ating mga sakahan. Okay. Ngayon, silipin naman natin yung ating mga magsasaka. Okay. Isang hamon sa magsasaka ay yung patataasin ang antas ng ani at saka yung kalidad, yung quality ng kanyang aanihin. Kailangan yan, merong aalalay na grupo, hindi lang kanya-kanyang, ang tawag dito, hindi lang kanya-kanyang trabaho, kundi kailangan tulungan natin yan para magpataas natin yung ani niya. Kasi ang laban ngayon sa pagtatanim, hindi yung tinatawag natin na mataas yung productivity, mataas din yung iyong gastos. Ang titingnan natin dyan, profitability, hindi masyadong mataas ang ani, pero ang gastos mo, yung pinakamababang makukuha mo. Yan yung laban na ngayon. Hindi pwede yung sasabihin mo, sir, umaani ako ng kwan, umaani ako ng tonito-niladang palay, tonito-niladang mais. Pero tanungin mo, magkano ginastos mo? Sir, gumamit ako ng 20 bag ng abono. Hindi, kwan yun. Hindi magandang sa kwan yun, strategy sa pagsasaka. Okay? Ay bumaba. Yes po, Okay. okay. Nandun pa rin yung kailangan nating i-discuss. Yung tamang paggamit ngayon ng mas efficient na abono. Efficient in the sense na mapapataas yung kanyang ani, pero nandun pa rin yung paghahanda mo or pag-aalala mo
na dapat yung ginagamit kong mga abono hindi makasasama sa kalikasan, hindi makasasama doon sa lupang sinasaka kasi kailangan i-preserve pa rin natin ito sa future generation. Maraming matatanda na nga ngayon pero sino yung papalit doon? At pag pumalit sila, baka sisihin pa nila yung pinalitan nila. Sabi nila, tingnan mo na nga yung aking mga ninuno, ang ginawa nila, hindi naman nila inagaan ng bukid. Paano ko makakakita dito? Hindi nila ako magsasaka kasi pangit na yung aking sakahan. Hindi nila inalagaan. And then, kailangan, ang kailangan hindi lang ngayon, hindi lang ito yung ating titingnan. Kasi ngayon, project din ng, or focus din ng Department of Agriculture, yung improvement ng soil health. Kalusugan ng lupa. Kasi kung malusog ang lupa, pag nagtanim ka, ayan, yan ang magbibigay sa iyo, tutulong sa iyo para makakuha ka ng mataas na ani. Pero tingnan mo ha, soil health, hindi basta-basta overnight magagawa mo ito. Maraming estratehiya kang gagawin para maipanumbalik mo yung dating sigla ng iyong lupa. Okay. 50% lang ng taniman, survey ito sa buong mundo, ay nabibigyan ng abono. Kaya sinasabi na nga niyan, kailangan natin mas pinag-iba yung paggamit ng abono ang kinakailangan. Kailangan tutulungan natin. Hindi uubra yung sasabihin ng gobyerno, bibili sila ng maraming abono, ipapamahagi sa mga magsasaka. Mali yun kasi ipapamahagi mo. Mamaya i-discuss ko ano ba ang tamang pag-abono. Meron tayo kasi tinatawag na 4 hours of fertilization. Ibig sabihin yan, hindi basta bumili ka ng abono, ilagay ko yun, expect ko mataas ang aking ani. Hindi. Susundin mo yung right source. Saan mo kukuhanin yung sustansyang kailangan ng halaman mo? Gaanong kadami yung ilalagay mo? Kailan mo siya ilalagay at papaano mo siya ilalagay? Yan, mamaya dadaanan natin yan. Meron tayong magandang discussion dyan. Okay. Ang ating sakahan, meron niyang taglay na mga sustansya. Ito makikita mo dito. Meron niyang potassium na 55%, may phosphorus na 73%, ang nitrogen 35%, calcium, karaniwan, sapat yan sa pangangailangan. Pero ang tanong ngayon, meron ka nito, available ba yan? Okay, sasabihin nila, meron yan sa lupa, pero hindi magamit ng halaman mo. Pag hindi magamit ng halaman mo, ay sayang yan. Hindi yan makakatulong sa iyo para makakuha ka ng mataas na ani. Okay, para mapataas ang ani, kailangan bigyan natin yan ng magandang suportang nutrisyon sa paggamit ng tamang abono. Hindi basta ba abono ha, tamang abono. Kasi tingnan, babalikan natin ha, anong pinamimigay ngayon ng gobyerno sa mga nagsasaka? Urea. Urea lang ba ang kailangan ng halaman natin? Ano ang epekto ng pagsobrang paggamit ng urea? Nagiging acidic yung lupa. Kaya mamaya madadaanan natin lahat yan. Makikita nyo ano ba dapat ang kailangan natin gawin para sa paggamit ng abono, hindi masisira yung ating mga sakahan. Okay. Ang pag-aabono, hindi natin maaalis yan sa kung ikaw ay nagpuproduce ng mga pananim. Kasi ito yung pinakamabisang paraan para maibigay mo yung tamang pangangailangang sustansya ng ating mga nakatanim. Kung hindi mo ibibigay yan, aasa ka lang na nandun sa lupa, hindi tataas ang ani mo. Okay. Ngayon, maraming nagtatanong, Sir, pwede mo bang ipakilala kung ano yung abono? Ano ba talaga ang abono? Okay. Ang abono, nabanggit ko na kanina, yan ay ginagamit para maibigay yung kinakailangang sustansya ng ating mga pananim. At ang pagbibigay ng sustansya niyan, hindi ko mo seedling hanggang doon na sa punto na umaani, iisa ang gagamitin mo. Hindi. Parang tao din yan. Sa umpisa, ito lang abonong ito ang gagamitin mo. Pero habang lumalaki yung pananim mo, pumupunta doon sa punto na nagbubulaklak na, umaani ka na, iba na ang ilalagay mo doon. Okay. Suportang nutrisyon, tamang suportang nutrisyon ang kailangan natin para mapataas ang ating aanihin. Okay. Bakit natin kailangang bigyan yan? Bakit natin kailangan na sinasabi na ang nutrisyon ay kailangang ibigay natin? Kasi meron tayong tinatawag na nutrient removal. Yung mga tanim natin, kapag tayo may inaani, kumukuha yan ng sustansya sa lupa.
pag kinuha mo yung inanin niyan, dala noon yung sustansyang kinain niya. Kaya kapag yan ay kumain, yung kinain niya, kailangan palitan mo. Kasi yung ikinukuha niyang sustansya, meron niyang pumupunta doon sa para marami siyang dahon. Maganda yung tangkay niya. Maganda yung pagbunga niya, pagbulaklak niya. Sample nga nung kwan, ito, tingnan mo ito ha, nutrient removal. Tingnan natin, bawat tonelada ang tingnan ninyo ay Chinese cabbage. Sige, ito para mas madaling tingnan. Sa isang tonelada ng Chinese cabbage, ang kailangan mong ibigay na nitrogen ay 1.5 kilos. Mababa, ano? Mababa. Isang kilo, 1.5 kilos ng nitrogen bawat tonelada. Phosphorus, 0.4 lang. Potassium, 2.5. Magnesium, 0.1. Pero kung kukumputin mo yan, ilang tonelada ang ibinibigay sa iyo? Marami, di ba? At bukod doon, halimbawa, palagay na nating 10. Sasabihin mo, ay sir, madali lang mag-compute niya. Times 10 ko lang ito. 15 kilos lang ang Ayun. ilalagay ko. Theoretically, Okay na. ganun yung sasabihin. Pero, sige, ang nangyayari sige. dyan, meron tayong tinatawag na mga nutrient interaction, meron tayong losses. Kaya, kung halimbawa itong nitrogen, hindi lang 1.5 ang ibibigay mo dyan or hindi lang 15 kilos ang ibibigay mo dyan. Dadagdagan mo yan kasi ang nitrogen, 60 to 80% ang nawawala. Ang gagamitin mo lang dyan ay 40 hanggang 20%. 20% hanggang 40%. So, malaki yung mawawala. Kasi kung ibibigay mo, eksaktuhin mo yan, ay hindi mo makukuha yung tinatawag natin na na 15, 10 tonelada. Tandaan mo rin, ito ring mga micronutrients, ganun din ang explanation diyan. Kailangan ibigay mo 'yon, milligram lang ang kailangan mo bawat kilogram na iyong aanihin. Okay. Ngayon, ano ang kahalagahan ng fertilizer? Okay, nagbibigay yan ng sustansya na macro elements, yung NPK, secondary elements na calcium, magnesium, sulfur, at saka micronutrients na boron, manganese, magnesium, iron, zinc, at marami pang iba. Tapos, sa halaman, yan ang nagbibigay sigla at bilis ng paglalaki. Yan ang tumutulong para ang iyong pananim, maagang bumulaklak, maganda yung pag-uugat. At malaking tulong, lalong-lalo na yung calcium doon sa pagganda ng quality ng iyong ani. At malaking tulong yan para bigyang lakas yung iyong tanim na lumaban doon sa sakit. Kasi kagaya rin ng tao, kung masustansya, malakas yung tao, meron siyang resistensya na para lumaban sa sakit. At kung titingnan mo naman yung epekto sa tao, yung mga sustansyang nakukuha doon sa ating tanim, tumutulong yan doon sa mga sa tao rin. Meron ding mga epekto yan. Okay, parang pagpapatigas ng buto, disease tolerance din, tapos basis ng DNA, yung growth structure ng tao, yan, ganyan yan. Okay. Ang aminin na wala tayong magagawa, ang fertilizer ngayon talaga ay kinakailangan to produce sufficient food. Talagang kailangan para mapakain natin ang tao. Maraming tao. So, tingnan nyo itong graph na to. Ayaw. Yan, okay. Projection ito na population from 1950 to 2020. Kita mo, nung hanggang dito sa unang yugto or first few years ng 2020, halos sumasabay lang yung tinatawag natin na paggamit ng abono at saka yung populasyon. Okay. Yung pag-produce natin ng kung aasa ka lang doon sa halimbawa nasa lupa, kasi sabi ko kanina may sustansya sa lupa ang ibibigay lang sa iyong ani ay ganitong punto. Okay. Samahan mo pa yan nung tinatawag nating organic fertilizer, ganyan lang yung ilalagay mo. Pero kung sasamahan mo pa ng synthetic, eto, mapupuno yan. Kasi sa ngayon, talagang kailangan mo
na meron kang ilalagay na synthetic. Pero sa ngayon, may mga advances na dumarating na meron silang tinatawag na green fertilizer kung saan ang basic foundation noon ay organic. So, malapit-lapit na itong synthetic fertilizer ay lumiit or mapalitan na nung tinatawag natin na green fertilizer, organic na yan. Okay. Ngayon, para sa ating kaalaman, kailangan puntahan muna natin ito ha. Kung halimbawa may mga farmer na magtatanong sa iyo ng problema, kailangan meron sinasabi sa iyong problema doon sa iyong tanim. Sabihin niya, ito ang problema ko ganito, ganito. Huwag kang aasa na doon sa sinasabi lang niya. Kailangan tanungin mo siya. Ano yung unang itatanong mo? Kailan mo nakita yung sintomas? Sabihin mo naman, bakit importante yan? Kasi ganito yun eh. Kung nutrient deficiency, makikita mo yan ha. Ito, nagpapakita lang ng mabagal mo makikita yan eh. Okay, hindi biglaan. Pero kung phytotoxicity in a matter of 2 days, 3 days, laglag yan. Kita mo agad yung epekto niyan. Halimbawa, nag-spray ka, meron kang ginawang operation doon sa bukid mo, biglang nalungkot, nalantay yung dahon. Phytotoxicity yun ay sintomas na merong nangyari or merong masamang nailagay ka doon sa iyong tanim. Okay. Ang nutrient deficiency, matagal. Karaniwan yan, 1, 2, 3 linggo bago lumabas. Kaya kung ikaw ay nagtanong doon sa farmer, kailangan malaman mo yung kailan mo nakita. Bukod doon sa sinabi mo na kailan mo nakita, tatanungin mo, ano yung huling operation na ginawa mo. Doon mo malalaman, mahihimay mo, malalaman mo, pupunta ka doon sa 2 landas, sasabihin mo, ito ay dahil sa phytotoxicity, nalason yung halaman mo, or dahil may sakit or may kulang na sustansya doon sa iyong tanim. Okay. Tapos tatanungin mo pa, saan mo ito nakita? Saan mo nakita? Hindi lang basta sa dahon. Huwag kang maniniwala na basta sa dahon na. Huwag kang makukontento noon. Kasi ang mga sustansya, mayroon tayong tinatawag na kani-kanyang mobility sa tanim. Okay. Mayroong makikita mo sa batang dahon, mayroon doon sa matandang dahon. Okay. Pag sinabi natin na mobile nutrients, ito ay gala. Yung sustansyang gala doon sa ating halaman, umaakyat yan sa matanda, sa batang dahon. Nakakaabot yan sa talbos, sa bulaklak, sa bunga. Immobile nutrients, mabagal yang gumaraw. Kalimitan, pag kinuha ng halaman mo, doon lang yan tumitigil sa matandang dahon. So kung tumigil sa matandang dahon, hindi yan nakakalating doon sa tinatawag natin na talbos, bulaklak, bunga. Ano ang typical example nitong immobile nutrients? Calcium, boron, yan. Kaya kinakailangan na pagka meron kang sintomas ng calcium deficiency at saka ng boron deficiency, kailangan i-correct mo yon sa pamamagitan ng pag-i-spray. Kasi kapag immobile yan, asahan mo na hindi yan makakarating doon sa bulaklak at bunga. Kamatis nga, makikita ninyo may magrereklamo dyan. Sir, bakit yung kamatis ko, yung itim, yung puwitan ng bunga, nabubulok? Yun ay sa kadahilan ng kulang siya ng calcium. At sinabi ko nga kanina, ang calcium, hindi yan nakakaakyat doon sa dulo ng talbos, sa bulaklak, sa bunga. So, first aid na ibibigay natin, spray ka kaagad every 14 days, calcium at saka sa boron. Pagka ganun yung nangyari, huwag mo nang asahan na maisasalba yung may mga tama na nabunga, itapon mo na yon. Pero yung mga lalabas na bago, asahan mo na hindi mo na makikita yung tinatawag natin na deficiency. Okay, invariably mobile, pwedeng pumunta sa bata o pwedeng pumunta sa matandang dahon. Yung hindi fix ang tayo nito. Pwedeng mobile siya, pwedeng immobile. So, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ayan, okay. Dahil ang nitrogen ay mobile sa tanim, ang deficiency symptoms ay makikita mo saan? Sa bata, sa matanda, o kahit sa ang dahon. O, mobile siya, ha? Alam mo, ang ginagawa ko dito, mobile. Pagka mobile, letter M yan, sa matanda. Kaya pagka sinabi ko na mobile yan ang tanim, saan ko makikita ang
deficiency symptom sa matandang dahon. Kasi pag nilagyan mo ng nitrogen, doon yan tatambak sa mga makapan sa una sa matatandang dahon, pero umaakyat hanggang doon sa taas. Dumarating yung punto na yung nandoon sa matatandang dahon, nakukulangan na yun ng nitrogen, kaya yun yung unang maninilaw. Okay. Ito, ang phosphorus ay very mobile. So ang ibig sabihin niya, mabilis siyang umakyat hanggang doon sa dulo. So ang mangyayari niyan, kagaya rin ng nitrogen natin sa matandang dahon. Okay. Pero kung halimbawa, ito yung sinabi ko sa iyong calcium, hindi yan mobile. Hirap yang umakyat doon sa talbos, bulaklak at bunga. Saan mo siya makikita? Sa bata, matanda, o kahit sa anong dahon. Siyempre, dahil nga hirap siya umakyat doon sa talbos, makikita mo siya doon sa batang dahon. Yan. Ganyan yung typical na example. Okay. Kaya ang pagtingin sa halaman, hindi mo lang sasabihin na naninilaw yung halaman, Sir, nitrogen deficiency. Hindi. Maraming mali doon. Kaya mamaya dadaanan natin yung mga example. Bibigyan ko kayo ng kaunting example dyan. Okay. Kailangan nating malaman ng mga sumusunod. Okay. Saan nakita ang sintomas? Sa bata, matandang dahon, o sa buong halaman? Okay. Mayroon bang pattern na nakikita ka sa dahon? Kasi ang paninilaw, halimbawa, hindi lang buong dahon yan, ha? Nanilaw man yung dahon, meron tinatawag na parang sibat na kulay. Yung sibat niya kulay berde, yung labas noon sibat, kulay dilaw. Merong nakikita ka sa gilid ng dahon. O, merong halimbawa, dulo ng dahon ang natutuyo. Ay, yung spelling nagkakon kasi nagko-correct spell siya eh. Hindi niya maintindihan yung Tagalog. And then, ang epekto, ano yung nakikita mong epekto sa hugis o sa kulay ng bunga. Kaya hindi lang ang titingnan mo ay yung kulay ng dahon, saan parte ng dahon, mahalaga, tingnan mo pa rin yung kulay o hugis ng bunga. And then, kung wala kang nakikitang sintomas sa dahon, pero merong problema ang bunga, kailangan siyasatin mo rin yun kasi kalimitan, yun ay nutrient deficiency. Okay, isa munang anong tawag dito? Isang maikling summary. Okay, yung pagkakaiba ng kulay sa dahon, makikita mo sa nitrogen, lahat ng dahon yan. Kung phosphorus, violet yung nakikita mo dun sa dahon. Okay, yung may pattern na sinasabi ko sa inyo, yung potassium, gilid. Yung magnesium, merong interveinal chlorosis. Kalimitan yung nakikita mo sa ampalaya, ganito yung pattern eh. Berde berde yung parang sibat, pero yung sa labas niya, dilaw. And then, iba-ibang sistema pa rin, iba-iba pang nakikita mo, yung talbos niya, halos puti na, iron deficiency yan. Yung guhit ng dilaw, mula doon sa ibaba ng dahon hanggang doon sa itaas, dilaw. Minsan, yung talbos niya nagbubungkos. Yan, kundi yan. Ayan yung mga sinyalis na pwede mong tingnan. Tapos yung halimbawa, yung talbos niya, bumabaluktot, dalawa rin yung pagbaluktot niyan. Yung pagbaluktot na papasok, patiklop pataas, meron ding patiklop pababa. At titingnan mo rin yung kondisyon ng tinatawag natin na balat. Yan. Yan ang mga example na sinyalis na makikita mo. Okay. Ito rin. Yung manganese at saka magnesium, pareho yung sistema niyan or halos pareho yung symptoms na makikita mo. Pero ang pagkakaiba niyan, ang manganese sa batang dahon, ang magnesium sa matandang dahon. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina. Tingnan mo yung bunga. Ayan o. Calcium deficiency yan. Kung merong suha ka tapos nangingitim yung balat pag binaak mo, boron deficiency yan. Ganito din o. Yung leafy vegetable, merong cracking dito. Okay. Sa sibuyas, yung dulo ng sibuyas natutuyo. Calcium deficiency yan. Okay? Yung nga pala habang ako ay nagsasalita, kung kayo ay merong gustong itanong,
pwede ninyo akong ang tawag dito, i-interrupt at itanong na ninyo yung gusto ninyong linawin para kasi malamang yan, makakalimutan ninyo, hindi na ninyo maitatanong doon sa huling-huli. Pero pagkatapos noon, meron pa rin tayong question and answer sa huli. Okay, so bakit natin kailangang maintindihan ang mobility ng nutrients? Kasi ito ay makatutulong ng malaki para ma-determine natin kung ano yung kakulangan ng sustansya. Okay. Tandaan ninyo ha, ang mobility ng nutrients, iba sa lupa, iba doon sa tanim natin. At ang mobile nutrients sa lupa, hindi automatic mobile sa tanim. Tingnan nyo itong table na to. Sa bagay, ito makikita ninyo eh. Oh. May mga sustansya na mobile sa gumagalaw, madaling gumalaw sa halaman, madaling gumalaw sa lupa. Pero, yan mo itong phosphorus. Oh. Madaling gumalaw sa halaman pero sa lupa hindi. Kaya nga kinakailangan ang phosphorus 2 to 4 mm ang layo dapat nang ilalagay mong phosphorus sa ugat para pakinabangan. Hindi yan masusunog pagka ganun ang ginawa mo. Tingnan mo naman ang calcium hindi gumagalaw sa halaman mo, hindi masyadong gumagalaw sa halaman mo pero libreng gumalaw yan doon sa lupa. Ito, magandang pa nito eh. May ipapaliwanag mo ng husto kung ito ay kabisado mo. Ang ginawa ko dito talagang kinabisado ko ito para pag nagtanong si farmer, pag nagpaliwanag ako, alam ko yung naipapaliwanag ko ng maganda. Bakit sasabihin niya, ganito naman yung nilagay kong sustansya, bakit ganyan pa rin yung nakikita ko? Pwede ninyong ipaliwanag, ibabase ninyo dito yan. Okay? So, isang paalala, pag may problema si farmer, babalikan natin, i-summarize natin ulit ha. Magtanong sa magsasaka. Obserbahan mo kung saan mo nakita yung sintomas. Sa batang dahon, sa matandang dahon, sa talbos, sa bunga. Alamin mo din yung fertilization program kasi yung fertilization program, lalong-lalo na abonong ginagamit niyan, timing ng abono ang magdidictate sa iyo, magbibigay sa iyo ng linaw bakit mayroon siyang problema. Alamin mo kung kailan inilagay, papaano inilagay, saan inilagay. And then, bukod doon, i-check mo rin yung lupa. Tingnan mo kung visit mo doon sa bukid, sobrang basa ba siya o tuyo na may putok-putok. Tingnan mo yung kondisyon ng ugat ng mga nakatanim. Baka mamaya may nematode lang yan. Meron yung tinatawag natin na bukol-bukol yung ugat. Kala mo, kasi ang bibigay ng sintomas, naninilaw yung dahon. Kaya sasabihin mo agad, jump into conclusion ka, sir, nitrogen deficiency. Yung pala, matindi yung nematode doon sa lupa. Yan, okay. So, ngayon, bigyan natin ng kaunting exercise, ha? Tingnan ninyo ito. Ito, sa ampalaya, ganyan din yung dahon. Kamatis, ano yung deficiency niyan? Pwede kayong sumagot. Pwede ninyong i-open yung mic nyo ngayon. Sagutin ninyo. Walang problema kung magkamali kayo. Anong deficiency symptom ito? Pwede kayong sumagot kung i-open ninyo yung mic para tingnan natin kung halimbawa yung base knowledge ninyo, kung ano yung kung alam ninyo dito. Zinc. Zinc po, sir. Zinc. Zinc. Meron pang iba? Okay. Zinc. Ayan, tingnan mo, magnesium. Next. Ito, papaya. Hindi variety yan, ha? May kulang yan. Ano yung dahilan? Bakit ganyan yung papaya? Boron, sir, boron. Boron deficiency. Yun, okay, tama, boron. Ito, pumuputok yung fruit cracking, pumuputok yung durian. Anong dito? Calcium. Calcium, okay. Ayun, meron na kayong may puntos na ako na. Ayun, yung gilid ng dahon, natutuyo. Phosphorus. Phosphorus, calcium. Anong kanyin niyo? Anong phosphorus? Phosphorus, sir. Potassium yan. Potassium yung sa tabi.
phosphorus, yung violet. Ito, saging, yung talbos, halos puti na. Yan. Ano to? Sulfur. Sulfur. Papaya, yan o. Ang papaya, kung titingnan mo, sasabihin mo, okay na yan. Tama na yan, sir. Wala akong nakikitang problema dyan. Pero ang papaya dapat, yung kulay niyan, pareho dapat. Walang kakaiba, walang maputi, walang pale, walang orange. Pag Ilaw ang nagmaap, gitna. papaya dapat Ilaw ang isang gitna, kulay. Ha? Ilaw ang gitna. Anong deficiency ito? Ito, may deficiency symptom yan eh. Eh di calcium din, sir. Ha? Hindi ba calcium din yan? Yun, tama. Ito, talbos, puti na. Lahat ng may deficiency niyan, kahit anong tanim, basta yun ang deficiency niyan, ayan, marami yan sa legumes. Kagaya ng sigarilyas, patani, yan. Puti. Di mo yan, no? Paminta yan. Puti ang talbos. Tamo. Yung matandang dahon, berde. Yung talbos niya, puti. So ano yan? Phosphorus. Iron. Ayaw po pala. Ito, nakita niyo na ito. Yan. Calcium. Calcium deficiency. Oo. Kasi yung calcium deficiency, ang ginagawa nito, pinapatigas niya yung cell wall ng halaman, ng tanim ninyo ng kamatis, kaya hindi mapasok ng fungus. Fungus yung may kinalaman nito, pero indirectly dahil kulang sa calcium. Kasi kung mataas ang calcium mo, tama yung calcium mo, hindi agad yan mapapasok ng fungus. Ito. Sibat ang tanim, matandang dahon. Sibat ang kulay ng berde, matandang dahon, chlorosis na to. Ito, gumamela. Tandaan nyo ha, yan, kahit saan kayo, kahit anong tanim nyo, ganyan yung itsura, magnesium deficiency yan. Ngayon, cracking na naman, pumuputok. Basta fruit cracking, leaf cracking, ang sagot dyan, boron. Yun. Ito, yung gilid ng dahon, natutuyo, mula dun sa dulo hanggang pababa. Mais. Magnesium. Potassium. Okay. Ito. Ano sa tingin niyo problema? Sige nga, tingnan ninyo. Kahit hulaan nyo, anong problema niyan? Wala makasagot? Boron, sir. Anong sagot? Wala. Boron. Wala yung problema. Varietal characteristic yan. Yung repolyong ganito, ito yung mahal na repolyo sa Baguio. Yung bilog, normal lang yun. Pero kapag ganito yung bibilhin mo, mahal yan. Tawag namin din sa Scorpio. Ha? Scorpio yan. Yan. Scorpio, Oo. sir. Mahal yan. Ang problema namin dyan, hindi namin alam yung variety niya. Mahal yan. Yung mga natutuwa kasi hindi nila na pinipresyohan ng mahal yan. Yung nakakaalam nila nan yan, tumatawa lang pag... Yan tinatawag namin sir na first class na repolyo. Yan, oo. Pero yung mga mamimili, merong mga mamimili, alam yan. Merong mamimili, ay sasabihin nila, ay, ayaw ko niyan, pangit, hindi yan maganda. Pero first class yan. Matamis kasi yan eh, matamis. Oo, ito, mais, Bansot na yan, mais. Ano yung kulang dyan? Nitrogen. Nitrogen, sir, nitrogen. Mula ibaba hanggang itaas yan. Kita mo na, itong natuto yung dahon, yan yung tinatawag na firing. Kulang na sa nitrogen. Hindi na kayang i-maintain ng halaman na paberdehin yun. Kaya yung mga matatandang dahon namamatay na. Okay, ito. Bihira lang ito. Pero maganda, malaman mo rin. Phytotoxicity ito eh. Ayan
manganese toxicity, sobra ng manganese. Yan. Bihira lang makakita Sobra? hindi nga ako makakuha sa field ng litrato nito kaya yung sa library ko lang kinuha yan. Kamarsi, Ito, yung sobra mais. yun? Sobra? Ha? Sobra, Sobra. po yung ganyan? Sobra yan. Okay. Oo, kalimitan yung manganese toxicity nandun sa lupa. Dahil doon sa sobrang manganese sa lupa. Yan. Okay. Mais. Tama eh. Pag ganito yung mais, ano yung problema? Hindi naging successful yung pollination. Calcium. Potassium, sir. Boron. Malaking kinalaman nito doon success ng pollination. Kaya pag sinasabi natin na flowering and fruiting, kailangan meron kang boron. Oh, ito. Namumula. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Phosphorus. Ano ba yan? Phosphorus. Ano ba yan? Pinya? Pinya. Oo. Oo, pinya. Oo. Phosphorus. Yun o. Onion, tingnan mo. Hindi normal yung taniman ng sibuyas na yung dulo ay Natutuyo. natutuyo. Pag ganyan ang nakita mo, meron kang problema sa calcium. So, pwede mong sprayan niya ng Caltrac, pwede mong sprayan niya ng Calbozinc. Pero pag inisprayan mo noon, kailangan yung tamang dosage lang. Mamaya ipapaliwanag ko bakit tamang dosage lang ang kailangang ilagay mo. Kasi maraming natutuwa na farmer, may calcium, paliliguan ko yan. Imbis na masolusyonan yung problema niya, lalong gumrabe yung problema. Sir, meron kasi yung kami ginagamit doon sa ganyan, yung calcium and boron. Yun, calcium Okay and lang. boron or calbozinc. Uh, Pero delikado yung marami no na mamaya makikita niyo yung meron tayong slide na kailangan bakit yun yung kailangang ingatan mo. Kasi hindi ko mo naglagay ka ng abono na ganon, playing sitting pretty ka na. Malaki yung epekto niyan doon sa iyong nakatanim. Ito, cracking na naman ulit. Leafy vegetable. Boron. Basta cracking yan, boron. Tandaan nyo, basta cracking. Stem cracking, yung natutuklap yung balat, boron yun. Hindi successful yung pollination, bungi-bungi, boron din yun. O, ito, dahon. Although gilid, huwag kayong basta maglulundag na kanyan ha, na sasabihin mo potassium deficiency yan. Toxicity yan. Sa palay, nagkakaganyan din. Iron toxicity. Pag iron toxicity, ibig sabihin niyan yung lupa mo sobrang acidic na. Kaya sangkatutak yung iron mo na nalalason yung iyong tanim. Ito, kan lang ito, hindi masyado importante. Kung sa spray ito sobra ka ng spray sa dahon. Okay, ito sa mais. Magkakadikit yung dahon ng mais. Ano yung dahilan? Bakit ganyan? Hindi lumalaki yung mais. Yan yung zinc na tinatawag. Tapos tingnan mo pa yung may guhit yan na puti. Magmula doon sa ibaba ng dahon hanggang doon pataas. Ayun, no? Yan yung senyales na meron kang zinc. Tapos tandaan ninyo, kung baga halimbawa ang tanim mo ay sili. Yung talbos niya parang bulaklak, bouquet. Hindi lumalayo yung pagitan ng internode. Kaya tingnan mo dito yung internode nito, yung pagitan niya ang lalapit. Berde ang dahon, kaya hindi mo pagkakamal ang nitrogen berde ang dahon pero ang lalapit ng pagitan ng dahon. So yun, zinc ang salarin natin doon. Ito, repolyo. Natutuyo yung dahon, dulo ng dahon. Yung mga wrapper leaves ito. Minsan umaabot na ito doon mismo sa doon sa bilog na ng repolyo. So, ayan, malawak yung sakop ng sustansyang ito kaya kailangan makita ninyo yung mga sample na ganito calcium na naman ang diferensya niyan. Ito, sili. Bakit nagkakaganyan? Panahong ganito yan lumalabas. Hindi yan nutrient deficiency. Yan ay sa kadahilan ng sobrang lamig. Ganyan na nangyayari doon sa sili. Akala mo kung anong napa-spray ng herbicide o Kala kung ko anong... kanina, Kamarsi, tenga.
Oo, yan. Lalabas yan sa kwan. Doon sa may paway, doon sa may atok. Pagka Kaya nga na may kakabit na sumigi ilong. pa ng sumigi. Nasa bugyas pa man din yung taniman ng mga sili na malalaki. Nandun. Tapos ito, deficiency. Kaya Tingnan mo ba? yun, no? Buong Ay, halaman. Patatas yan. eh, Buong ay, halaman. alam ko kamatis. Yan, patatas. Magtatanim kami niyan dito sa lowland. Ang gagamitin namin ay yung ating abono. So, nitrogen yan, patatas ang tanim. Ayan, violet. Nag-violet yung repolyo, kagaya ng sa pinya. Basta meron kang violet pigmentation, anthocyanin yan, phosphorus. Alam niyo ba kung bakit nagkakaroon ng violet na ganyan, yung anthocyanin? Kasi ang phosphorus, ang trabaho nito ay yung hindi ba, nagpo-photosynthesis, gumagawa ng pagkain yung halaman. Tinatransfer na yan. Papunta doon sa, halimbawa, papunta sa bunga, papunta sa kinakailangang bahagi ng tanim. Kaso, kung walang phosphorus, sige, gawa ng pagkain yung halaman. Walang mapuntahan yung sobra-sobra na yung sustansya doon sa dahon. Kung hindi maggagawa ang halaman ng anthocyanin, mamamatay yan. Kaya defense mechanism niya, gagawa siya ng kulay violet na tanim na yan, yung anthocyanin, para hindi mamatay. Kaya lang kapag kaganyan, hindi ka makakakuha ng magandang bunga kasi yung produkto ng photosynthesis hindi makapunta doon sa tinatawag nating bunga. So defense mechanism, kaya meron kang sobrang production ng anthocyanin. Kaya nagiging violet. Kasi kalimitan ang sinasabi lang nila, sir, pagka phosphorus ang deficiency, violet. Pag tinanong ko, bakit violet? Anong nangyari? Ayun, yun ang paliwanag doon. Defense mechanism para hindi siya mamatay, yung sobrang pagkain dahil sa photosynthesis, ginagawa ng paraan para hindi maapektuhan yung buhay ng tanim. Okay. Ito, orange ito. Tingnan mo, ha? Tingnan mo yan. Yan ay dahil sa magnesium. Okay. Tingnan mo dito. Batang dahon naman ito. Manganese. Halos pareho yan. Matanda, batang dahon. Kaya yan ang kailangan tingnan mo. Magkaiba yung itatrato mo na magnesium, manganese. Sa umpisa, mahirap yun. Sasabihin nyo, mahirap. Pero kapag yan palagi ninyong nakikita, nasa isip ninyo na ganun yung problema, makukuha ninyo yan. Okay. Ganun pa rin yan. Magnesium, yung isa. Okay. Ito, sa broccoli, sa cabbage, ganyan na makikita mo. Bihirang-bihira ito. Isang beses lang ako nakakita nito. Molybdenum ang problema mo niyan. Okay. Ayun, yung sinasabi ko kanina, cracking. Tingnan mo yun, no? Kalimitan niya, nakikita ng basta nagkaganyan yung balat, boron, cracking na naman ulit, ha? Kasi ito, responsable ito sa fruit cracking, stem cracking, masibuyas yan, pamilya ng kamatis, solanaceous, yan ang makikita mo. Tapos ito, tingnan mo ito, kamatis. Hindi regular yan hindi normal yan. Kasi mabibili mo sa palengke, ganyan. Anong sustansya ang kulang dyan? Inutusan mo. Sige nga, tingnan ninyo kung Calcium. bukod doon, ano pa? Potassium. Ha? Potassium, sir. Potassium. Tingnan natin na kung ano lalabas. Yon, potassium. Dahil, yan, basta kanyan, pag may potassium ka, yun, no? Ito ang tingnan ninyo. Kasi yung dahilan dito sa tampok na ito, yun yung naging dahilan kaya hindi makadaloy ng maayos yung sustansya. Kaya pag nahinog, ganyan ang makikita niya. Yan. Kape, ayun, kulay violet na naman, anthocyanin, phosphorus. Yun. Chili. Tandaan mo yan, ha? Kapag ang tiklop ay papataas, nutrient deficiency. Anong nutrient yan? Okay. Calcium. Pero ang ginagawa ko,
mahirap yung antimano pag sinabi mo na nutrient deficiency at saka insect. Ang ginagawa ko, pinapapagpag ko yan sa papel na puti. Okay. Ipagpag mo na puti. Pag pinagpag na puti, makikita ka na kailangan malinaw ang mata. Kaya kung halimbawa si farmer ay hindi na malinaw yung mata, kailangan pumunta sa bata. Makikita mo doon, parang tuldok ng aspile, kulay pula, spider mites. Pag may spider mites, may dalang virus. Kaya yan yung makikita mo. So, ang kalimitan niyan, ganyan yung makikita mo. Yung tiklop na sa kamatis na yung papataas, iba pa rin yun. Nutrient deficiency yun. Kalimitan, dahil sa kulang sa tubig, ang tubig kasi, yan yung daluyan ng sustansya doon sa halaman natin. Kaya, abono ka ng abono, hindi ka naman nagdidilig, problemang malaki yun. Andun yung sustansya mo, hindi makain ng halaman mo. Okay. Ayan o, yung mais, tingnan mo, yung may guhit. Ano yung dahilan niyan? Iba yung zinc ha. Yung iron, batang dahon, halos wala ng berde. Yun, tingnan mo yung kanina doon sa paminta. Halos yung wala na rin yung pagkadilaw niya, puti na yan eh. Basta ganyan, yung talbos mo, puting-puti na or dilaw na, iron yon. And then, ito, yung mais natin. Tingnan mo yan, ha? Dalawa yung papakita dyan tungkol sa mais, eh. Okay. Varietal characteristic ito. Pero, kung halimbawa, phosphorus deficiency, ayun, ibang klase. Phosphorus sa matandang dahon lang. Ito, kompleto ito, matanda, batang dahon, eh. Ito, matandang dahon lang ang may tama. Ito, sili. Lapnos, tinatawag natin, anthracnose. Ano yung dahilan? Bakit tinatamaan yan? Parang yung fruit endrant o blossom endrant ng kamatis, yung puwit niya ay kulay itim. Dahil madali kang tamaan dahil kulang ka ng sustansyang ito, madali kang tamaan ng sakit. Calcium yan, ang kailangan mo niyan. Malaking tulong ang calcium dyan. Ayan, tingnan mo yung may calcium. Makinis, walang putok-putok. Maganda yung itsura ng bunga. Ito na naman, Pareho pareho kanina nung grapes. Grapes yan sa Ilocos, marami. Ayun. Batang dahon ha, tingnan mo yung matatandang dahon. Siglanda ang kulay. Ito, iba-iba yung kamatis na yan inani mula doon sa taas hanggang doon sa baba. Ano yung Hindi pala kamatis, apricot. Tingnan mo yung kulay niya na bakit ganyan ang kulay niya. Kulang ka ng phosphorus. Kasi yung phosphorus, taxi yan ng mga sustansya. Kung walang taxi, hindi makakagana ng husto ang tinatawag natin na pag-deliver noong mga nutrients. At saka ang isa pa, pang-kontra din yan doon sa sobrang sa sobrang tawag dito, sobrang nitrogen. So itong huli, ano namang problema nito? Anong deficiency to? Ay kabag. Kinain ng kabag, sir. Kinain ng manok. Yan lagi pinanghuhuli kong slide. Yang yan, pang-break ng pang-break ng ano tawag dito, ng mga inaantok. Okay. Kinain ng kabag. Paniki. So ito, puntahan natin yung ha. Balikan natin yung 4 hours of fertilization. Paano ba dapat ang pag-aabono natin? Ang kailangan nating tandaan. Okay. Right source. Ano yung aking kailangang ibigay? Kagaya niya kay Ulysses. Ano yung importanteng micronutrients na kailangan niya na ibigay doon sa sumisibol na cane points? Anong tanim yan, sir? Ano mo, yes? Sir, anong tanim yan? Ito, patatas ito. Patatas. Okay. Patatas ito. Yun. Kailangan, alam mo yung kailangang sustansya mo. Kasi alisin na natin sa pag-iisip ng mga farmer yung kailangan ng abono, NPK. Hindi na burahin na natin. Bawat stage, meron niyang specific na nutrient na kailangang ibigay. At yun yung dapat nating ibigay. Paano natin ibibigay? Ayan, anong abono ang gagamitin natin? Okay.
Papaano mo ngayon ibibigay yan? Ilalagay mo ba yan, ibubudbud mo o ididilig mo? Spray, sir. Kung, ayan, spray. Kung i-spray mo, kailangan yung abono mo na tinunaw, 100% water soluble. Kung hindi 100% water soluble, sunog ang dahon, habulin ka ng taga ng farmer. Okay. Gaanong kadami? Mahal ang abono. Kaya kailangan tamang dami lang na makapagbibigay sa iyo ng magandang ani. And then, kailan mo siya ilalagay? Specific stages ng halaman natin, mayroong window lang na kailangan niya. Kagaya ng mais, tingnan mo ha. Yung unang paglalagay ng mais, kailan ibinibigay yung unang abono? 7 to 10 days. Bakit? Yung sustansya kasi na ilalagay mo sa 7 to 10 days, yun yung nagdi-determine ng bilog ng mais, kung gaanong kabilog yung mais mo. Pagdating naman noon, kailan yung pangalawa? 25 to 35. Ano yung importansya noon na kailangan doon ko ibigay yung abono, tamang abono doon sa 25 to 35? Kasi yun yung nagdi-determine kung gaanong kahaba yung aking aanihing mais. Naglagay ka ng abono, sala doon sa 7 to 10 days, sala sa 25 to 35. Anong epekto noon? Patay. Sa dahon pupunta yung iyong kwan. Hindi doon sa gusto mong maging laki ng mais mo, haba ng mais mo. Ay kumakain ka ng dahon ng mais. So yan ang kailangan tandaan. 4 hours of fertilization. Kailangan Sir. sa palay din, may specific window ang ginagawa ng mga farmer. Kung ano yung kanilang nakagisnan, yun ang kanilang gagamitin. Kasi sabi ko, hindi. Kung ang maturity mo ay 120 days, hindi yun kapareho ng timing of application ng 90 days. Meron tayong 90 days na maturity na palay. Hindi ganun yung magiging trato mo noon. Kasi ibabase mo yun doon sa tinatawag natin na panicle initiation. Okay. Meron tayong specific na module para doon para malaman natin kailan ba talaga ang tamang paglalagay ng abono sa palay. Kung hindi man sa palay, kung ano man yung sinasabi ninyong or nakatanim ninyo para tama yung binigay mong kwan, pupunta doon sa iyong aanihin, hindi pupunta doon sa for your eyes only. Ganon yung Kamasi. gagawin natin. Yes? Kamasi. Interrupt ko lang, ma'am. Yung ba sa 120 days, basta pare-parehas ng days ng tanim, the same din ang application ng by timing? Depende 120 sa tanim? days maturity. 120 days maturity, ha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The same din yung sa, for example, di ba, si palay is 120 days. Si sibuyas is 120 days. So may mga tanim na 120 days, the same din ng mga sibuyas at Iba. palay. Iba yung palay. Iba Iba yung pa rin palay, application. iba yung mais. Iba. Kasi Magkakaiba rin. iba. Hindi kasi ngayon, bawat recommendation na gagawin natin, ibabase ko yan doon sa tinatawag natin na nutrient curve. Meron akong graph doon na nakalagay doon, sa ganitong araw, ito lang yung kailangan, ito lang yung ilalagay ko. Pagdating ng ganitong araw, hahataw yung pangangailangan ng halaman na kasi kagaya ng sibuyas, papasok na yan sa bulb formation. Ano yung kailangan gawin? Ito na yung ating ilalagay. Ganito na yung ating ilalagay. Patataasin na natin. Tapos Yes, sir, hanggang sir. saan punto ako maglalagay? Kasi pag sasabihin mo, ay dire-diretso ba sir? O hindi. Pagkatapos niyan, ito na lang yung maiiwan. Itong sustansyang ito na lang. Ano yun? Sa sibuyas, magnesium. Tigil na yung pagbigay mo ng tinatawag natin na nitrogen at saka phosphorus. Ang kailangan mo ngayon, maiiwan pa yung potassium at saka yung magnesium, at saka calcium. So ganun. Basta tandaan nyo, yung ibibigay natin, yung pagkakasundoon nating mga crop recommendation natin, crop program, ibabase natin yan sa nutrient curve para masisiyahan naman ng farmer. Kasi mahal ang abono talagang mahal ang abono. Sasabihin pa nila, sir, malaki ang abono ninyo, 25 kilos, 25 kilos, napakamahal. Sabi ko, walang problema yon. Ang gagamitin naman ninyo dyan, hindi naman sir, dakot-dakot. Ang gagamitin nyo dyan, kutsarita lang sir. Kaya tapos hahamonin ko pa kayo 3 days after application. Tingnan ninyo yung resulta. Tingnan ninyo yung kung totoo yung aking sinasabi. Ganon. Okay? Yes, So sir. tingnan mo ha, yung nutrient balance ngayon dito.
Sa patatas, ang inilagay lang niya ay nitrogen. Ang inani niya, ayan o, umani lang siya ng 16 metric tons. Okay. Kung dadagdagan mo yan ng phosphorus, meron ka ng nitrogen na 140 kilograms per hectare, 90 kilograms ng phosphorus, ang aanihin mo ay 18. Dagdagan mo pa ng potassium, magiging 20. Dagdagan mo pa ng sulfur at magnesium, aabot ka na hanggang 25. Biruin mo yun, no? Dinagdagan mo lang ng phosphorus, potassium, sulfur, magnesium ang nitrogen. From 16, umakyat ka ng 25. Hindi ka ba matutuwa noon? Matindi yun. Sa palay, ganito din. O, tingnan mo. Hindi ka maglagay ng abono. Ito, magugulat ka eh. Sa data sa IRI, ganito nga, walang abono. Kung aani ka ng 3 tonelada. Ang average natin ngayon sa Pilipinas 3.6 metric ton per hectare. Kasi maraming kailangang ayusin doon sa palay, pero magiging instrumento kayo para maayos natin yung issues na nandun sa palay ko. Kung ang nitrogen lang ang ilalagay mo, 5.2 metric tons. Medyo ito tawag dito, sa research station ito, kaya ganyan yung data niyan eh. Bihira ang makakakuha niyan sa field. Gumamit lang siya ng yung N at P, ammonium sulfate lang ang ginamit niya. Umabot siya ng 5.9. Nilaglayan na ng MOP, muriate of potash 6.7. Pero kami, dito sa mga pinagdaanan kong trabaho, nakapagpaani na kami ng 13 hanggang 16 metric tons. Biruin mo yun, no? Doble niyan ng 6.7 metric tons. Parang umani ka ng 3 season sa isang season lang. Yun ay dahil maganda yung fertilizer na inilalagay mo, tama yung timing na inilalagay mo. Yan. Yan yung ating tatargetin ngayon. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina. Hindi pwedeng lagay ka ng lagay ng abono. Ang babantayan mo dyan, ammonium nitrogen, magnesium, potassium, calcium. Kung sobra mong ilalagay yung ammonium, tapos bagsak ang ani mo, kahit sabihin mo na, sir, urea lang ang nilalagay ko, maganda yung dahon, sige. Yung bunga, kasi wala kang magnesium. Kasi kung halimbawa, meron yung lupa mo niyan, pero marami yung ammonium mo, hindi makakain ng tanim mo itong magnesium, calcium, potassium. Ang kakainin lang noon yung marami. Bihirang makain ito ng tanim mo. So mangyayari niyan, sobrang dahon ng halaman mo, kakaunti yung ani mo. Okay, yung apektadong yun. Ganun din, baliktarin mo pa rin. So sobrahan mo naman ang muriate of potash. Pag sinobrahan mo ng potassium, laglag na naman yung pagkain ng ammonium, magnesium at calcium. Kaya yan yung pinababantayan ko. Huwag ninyong lalagyan ng sobra yan. Yung mga binibigyan ko ng crop program, mamaya tatawag sa akin, sir, sinunod ko naman yung crop program mo. Bakit? Ang pangit pa rin sir ng ani ko. Bagsak ang ani ko. Tinanong ko, anong abono ginamit mo? Yung abono niyo sinabi, anong in-spray mo? Tagal bago sumagot. Sir, may nagrekomenda sa akin ng ganito ganito raw ang spray, gaganda daw yung ani. Ay, kaya pala sir. Kasi sabi ko sa kanya, kung maglagay ka ng ibang sustansya na hindi ko sinasabi, bababagin yan yung mga laman ng abono na sinabi ko sa inyo. Paano magandang gawin? Sige, subukan mo muna. Huwag mong gamitin yung foliar na sinabi mong yan. Kasi sasabihin ko sa inyo kung kailangan mo ng foliar. Ang kailangan lang na binapabili ko sa inyo sa foliar, calcium at saka sa boron. Kasi yun yung hirap na umakyat sa bulaklak, bunga at saka sa talbos. Yun lang. Gagamit ka noong foliar na pinagmamalaki. Mataas ang potassium, mataas ang magnesium. Paano yung pagkain ng nitrogen? Paano yung calcium? So yun, sabi ko sa kanya, huwag kang gumamit niyan. After 3 to 5 days na inalis mo yan, balikan mo ako. Tingnan mo yan, gaganda yung bulaklak niyan. O tumawag, sir, okay na. Tama pala sir yung sinabi mo.
Sabi ko, basta yung binigay ko sa inyo, yun lang ang sundin mo. Kung ikaw ay merong gustong gamitin na hindi ko sinabi, tawagan mo ako, textan mo ako at sasabihin ko sa iyo kung kailangan mong bilhin. Kasi yung mga inaalok sa inyo niyan, yung mga ahenteng nagbebenta niyan, ang habol nila makabenta. Walang pakialam yan kung merong epekto yan sa inyong tanim. Sasabihin lang nila, maganda, maganda yan. Pero in the end, kayo ang talo dyan. Pay yung kung daw, pay when you're able. O pay when you're able, utak pa rin yun, sir. Sisingilin ka pa rin yan. Hindi mo kailangan. Meron nga nag-aalok dyan. Sabi nila, sir, maganda daw gamitin ang GA3. Sabi ko, anong GA3? Sa seed production lang namin ginagamit eh. Maganda daw, sir, sa palay yun. Bakit? Hindi nakakapagpataas ng ani ng palay ang GA3. Pinapalabas lang yan yung uhay pero hindi tumataas yung ani mo. Magkano yan? 1,000 yan. Ang 1 kilo niyan, 15,000. Kaya sabi ko sa nila, huwag na kayong bibili niyan kahit sabihin nila na ang bayad sa anihan. Kung kayo'y may gagamitin, tanungin niyo muna kami para sigurado makatutulong sa inyo, hindi gastos yung inyong papasukin. Okay, so ang tingnan lang natin bahagya ito, kung sobrang nutrients ang ilalagay mo, kalimitan yan tumatawag ng insekto. So, pagka sala yun, lalo na yung nitrogen, ang bango-bango niyan sa insekto. Pag yun, sasabungin ka ng insekto. Maraming uod ang pupunta dun sa tanim mo. Kailangan balanse yan. Kasi yung sustansya sinabi ko kanina, ilagay mo doon, pumupunta rin sa pagkain ng tao, yung sustansya noon, papasok sa katawan ng tao. Yan, okay. Ngayon, kailangan ng tanim natin talaga yung tamang sustansya. Kasi kung kulang sa nutrisyon, makikita mo, bagsak ang ani mo. Tingnan mo yung nasa kaliwa. Pangit yung sustansya niyang ibinigay. Tingnan mo na lang yung laki ng tangkay. Gaball pen. Pero yung pati yung tangkad dito, mababa yan. Pero yung tama yung sustansya, tingnan mo, nutrient rich. Ang ganda. Hindi ka pa umaani. Grabe yung kwan mo, dahon mo. Stay green. Ito, tingnan mo. Ang dahon nito, madilaw na. Okay. Bukod sa bagsak ang ani mo, ang mangyayari pa niyan, kung umani ka, madaling mabulok yan. Yung shelf life niya, madali, maikli. Hindi mo maitatago ng mahal. Yan pa man din yung importante doon sa mga nagbebenta or yung mga yung mga may bahay. Ayaw nila na pag bumili sila ng isang produkto ani, madaling masira. So, yun ang isa sa disadvantage ng hindi magandang nutrisyon na ibinibigay. Okay. Ang abonong inilalagay mo, kinumpara yan sa isang football size soccer field, malaki yung sa NPK. Katamtaman ang laki nung secondary nutrients at yung minor nutrients or micronutrients, maliit lang. Pero kahit maliit yan, hindi mo yan ibinigay, apektado yung performance ng iyong nakatanim. Okay, yun ay sa kadahilan ng meron tayong tinatawag na Liebig's Law of Minimum. Ano yun? Kung meron kang isang sustansya na limiting dyan, kita mo ito ha, hinahalin tulad yan sa isang barilis na may tubig. Yung mababang ito na nakikita mo, phosphorus ang kakulangan. Yung laman yan sa loob, ang nire-represent niyan, ani. Ang ani mo ba tataas kung hindi mo ito lalagyan ng magandang patapa bibigay? Hindi yan mahaharangan ng tubig kapag hindi mo dinagdagan yung phosphorus. So pagka yan dinagdagan mo, ang susunod naman na makakapagpataas ng ani mo ay yung pagdadagdag ng potassium. Kasi yung susunod na pagtaas ng tubig dito naman aagos yan. Yan yung tinatawag natin na Liebig's Law of Minimum. Isang sustansya na kulang, kahit tambakan mo yan ng nitrogen, phosphorus, potassium, microelement ang kulang, hindi mo mapapataas yung ani. Okay. Bawat crop stage, iba-iba yung tinatawag natin na nutrient requirement. Okay. Sa umpisa pa lang, kagaya ng tao, kaunti yung ginagamit mo. Okay. Kung hindi mo yan mabibigyan ng magandang sustansya, hanggang huli, talagang hindi ka bibigyan yan ng magandang ani. Pero kung yan ay habang lumalaki, binibigyan mo na ng sustansya, makikita mo ang progression niyan simula doon sa pagkakalipat tanim hanggang doon sa punto na anihin na niyan. Makakapagbigay yan ng magandang ani
magandang productivity, magandang tinatawag natin na quality. Yan. Okay. Okay. Tingnan mo rin ha. Ko natin. Yung seedling pa lang, ayan, rice seedling. Ano yung kailangan ng rice seedling? Okay. Meron ka dapat supply ng mga sustansyang ito. Phosphorus, calcium, boron, zinc para doon sa pag-uugat. Kasi alam natin, ang halaman natin ay dito kumakain. Isang term na itinuro sa amin, huwag na ninyong sabihin na ang halaman ay kumakain. Yan ay umiinom. Kasi mas maganda, mas tama yung umiinom. Kasi yung sustansya na inilagay mo, hindi yan magagamit ng tanim mo kung walang tubig. So pag uminom ang halaman ng tubig, dala yung sustansya. So meron ka dapat na sustansya para doon sa ugat. Okay, dahil yan yung magdadala ng sustansya doon sa iyong tanim. Okay, meron kang sustansya na ito para mapalusog, mapaganda yung dahon. Yan yung magpapalaki ng seedling mo. Okay. Ngayon, habang lumalaki yan, okay, maraming dahon. Yan. Berde ang dahon dapat. Maganda yung tibay ng tangkay. Nandun pa rin yung sa pag-uugat. Okay. Palaging meron yan. Kada stage niyan dapat critical yung supply mo ng sustansya na pampaugat. Okay. Ito yung tingnan ninyo ha, yung sunod-sunod na to. Dito kayo magugulat. Okay, meron sa ugat, sa tangkay, meron tayo sa stay green pa rin. Okay. Nasa ako na yan, panicle initiation na. Pagkatapos ng panicle initiation, okay. Ito na, bubunga na. Tangkay, dahon, iwas sakit, paglalaman, nandun pa rin yung pag-uugat. Yan, kita mo na ha. Simula doon sa ako umpisa, iba-iba na yung sustansya. Kapag pumasok na tayo doon sa nagbubunga, makikita mo, mas marami na yung kailangan niyang sustansya. Okay. Ang pag naglalagay ka ng abono, tandaan mo, hay, sinasabi ko kanina, ang kalimitang ginagamit ng mga farmer ay yung urea. Urea, ang problema doon, volatilization. So, ang urea, pag nalagay ng tubig, nagkakaroon yan ng hydrolysis, natutunaw yan dahil doon sa enzyme na yon. Ito yung nangyayari, ammonium carbonate, at ito natatransfer yan, gas yan, nawawala yan. Yan ay mas mabilis ang pagkawala kung sobrang dami ng tubig, hindi mo tinabunan yung iyong lupa, ang pH mo ay nandoon sa tinatawag natin na lampas na ng 7. Kasi kapag pag natunaw yung urea mo, ang pH mo, hindi yan agad pupunta sa acidic. Sisipa yan papunta doon sa mapakla o alkaline condition. Mainit ang panahon, malakas ang hangin. Kapag ganyan na nangyari na sitwasyon na naglalagay ka ng abono, eto na ngayon ang mangyayari niyan. Hindi mo na magagamit yon. Malaki na. Okay. Ang ginagawa ng mga farmer sa pag-aabono sa palay, ayan. Kita mo yan ha? Yan yung kanyang mga inilalagay na abono. Bukod dyan, merong complete, may urea, 2100, ammonium sulfate, meron pang MOP. Ano yung taglay niyang sustansya? NPK. Okay. Bago lumabas yan, tinan mo, yan ang mga pangangailangan ha? Okay, pangangatawan, iwas sa pagsakit, ugat, yan, sa dahon, at saka yung milling recovery. Ang ibinibigay mo lang iyan. So, paano mo maibibigay yung tinatawag natin na magandang pangangatawan kung wala kang calcium at boron? Paano ka makakaiwas ng sakit kung wala kang calcium? Paano yung milling recovery mo kung wala kang calcium at boron? At paano yung stay green property mo? Stay green property, maganda ito eh. Ang palay mo, berde pa rin yung dahon, aanihin mo na yung uhay. Paano yung ugat? Dalo yan ng sustansyang papunta doon kung wala ka ng calcium, boron at zinc. So, hindi mo talaga makukuha yun dahil ang ibinigay mo lang ay nitrogen, phosphorus at potassium. Bukod doon, sala pa yung timing. So, ang mangyayari mo niyan, eto na. Yung kanina ha, yung nitrogen mo, ang dami mong inilagay,
ilang araw pa lang yan, 40 to 60%, meron pang dadaan na ilang linggo, lalabas pa rin as gas. So yung iyong nangyayari dito, lumabas sa gas, nadala ng tubig, yung iyong inilagay na marami, gagatiting na lang ang matikan. Kung halimbawa sabihin na natin na kasi may bagong may bagong finding ang ang ERI. Palagay mo na lang na sige, ganito na lang yung gamitin natin. 60% ang nawala, ang matitira mo lang ay 40. Kung naglagay ka ng 10 abono, 10 sako, ang gagamitin mo lang, ang mapapakinabangan mo lang 4 na sako. Inutang mo pa 'yon. Hindi ba masakit isipin yun na yung iniutang kong 10 abono, ang nagamit ko lang ay 4, itinapon ko yung 6? Yan ang realidad na kapag pinaliwanag mo sa farmer, talagang napapailing sila. Sasabihin nila, "Sir, ganyan ba talaga ang nangyayari?" Sabi ko, galing ito sa mga dalubhasa. Ito talaga yung nangyayari. Kaya kailangan meron tayong gawin. Kasi kung ganito ng ganito na lang ang ating susundin, walang mangyayari sa ating pagsasaka. Lagi tayong baon sa utang. Hindi tayo makakaani ng maganda. So ayan laki ng mabawas, 50 to 80%. Okay. Sako naman ito sa gulay, halos pareho na rin ito kaya bibilisan na lang natin. Okay. Ganun din yung kanyan. Okay, ngayon, ang pagkain ng sustansya niyan, kailangan ay ang pagbibigay ng sustansya base lang doon sa pangangailangan ng halaman natin. Kaya makikita mo dito, sa umpisa pa lang, ang kanina sinabi ko merong sustansya yung lupa. May binibigay na sustansya yon. Pero dahil tumataas yung pangangailangan ng iyong tanim, kailangan magbibigay ka ng support doon galing sa fertilizer. Organic fertilizer man or doon sa synthetic fertilizer. Basta kailangan meron kang abonong ilalagay. Okay. Kasi ang pagbibigay din ng sustansya, kailangan yan ay balanse at kumpleto. Sa bawat stage, hindi sa dire-diretso yan. Tapos, yan ay malaki magiging tulong yan para mabigyan ka ng mataas na ani. Hindi lang mataas ang ani. So tingnan natin ito yung epekto ng pagbibigay ng sustansya, ano yung kailangan natin para lumaban tayo sa sakit, mataas ang ani, shelf life, maganda ang quality. Okay, tingnan mo Kung gusto mo halimbawa lumalaban sa sakit yung iyong tanim, meron ka nito, potassium, calcium, manganese, zinc, copper. Nakakalula pakinggan yan kasi yung ko lang narinig yan meron palang kailangang sustansya yan sige, pahapyawan lang natin kasi ito yung magbubukas sa atin ng libro para bakit magandang gamitin yung ating abono. Yan. Kung gusto ko mataas ang ani, ito ang dami NPK. Hindi lang NPK marami ng secondary element, micro element. Sakit ay yung shelf life, maganda yung matagal na itatago, hindi agad nabubulok. Phosphorus, potassium, pero may calcium ka, may boron. Maganda yung quality. Ayan. Tingnan mo yung patatas, makinis. Hindi ako nakakakita sa palengke ng ganito kasi hindi sapat yung binibigay nilang sustansya pero pag ang gagamitin nila ay yung ating combustion as fertilizer, asahan mo ganito yung makukuha nilang balat ng patatas, malaki yung patatas, pati yung dahon ng repolyo, ganyan. Nitrogen deficiency, yung yung sigla ng tanim mo. Nitrogen lang ang kailangan, pero sigla lang yung maganda sa paningin mo. Hindi pa yan sigurado na aani ka ng maganda Kung halimbawa naman gusto ko makapal, mahaba yung ugat, phosphorus at calcium, yan ang kailangan mo. Hindi pwedeng mawala yan. And then, matigas yung puno, hindi madaling humapay. Meron kang potassium, meron kang calcium, merong boron. Kasi calcium at boron, structural nutrient ito. Kasama itong zinc. Yan, yung tatlong yan. So, ibig sabihin yan, pampatigas yan ng cell wall, pampatigas ng stalk, ng tangkay. And then, doon sa mga gusto na maganda yung ani at saka yung seeds, ito, hindi nitrogen. Tingnan mo, wala yung nitrogen doon sa pagpapataas ng ani kasi kalimitan ng nitrogen, biomass production lang, dahon lang yun.
And then, ito, maganda pa rin, laban sa stress. Yun. Andun na naman yung tinatawag natin na Batman and Robin, calcium at boron, yan. So, malaki ang impact nung kompletong sustansya, hindi lang yung NPK. Kaya ngayon, dito natin ipapasok, bakit magandang gamitin yung combustion as fertilizer? Tanda mo ha, combustion as fertilizer, ito yung taglay niyang sustansya, pero wala yung nitrogen. Hindi uubra na ang gagamitin mo lang ay combustion as fertilizer ha. Okay, ito may mga paliwanag na ito. Nadaanan natin ito kanina pero tingnan natin ha. Phosphorus para sa mahaba, kapal na ugat. Potassium, may kinalaman ito sa paggamit ng tubig ng pananim natin. Kasi kung tama ang potassium mo, madaling kumuha yan ng tubig sa lupa, higupin, punta sa halaman, sisingaw sa halaman. Magnesium, yung magnesium nito, ito yung gumagawa ng pagkain sa liwanag ng araw. At malaking tulong ito sa paggalaw ng phosphorus. Calcium, tinabi ko kanina, structural ko yan. Sa ito, boron at saka zinc. Okay. Boron, ayun, no? Structural integrity din, cellular integrity. Sulfur, katulong ito ng amino acid, formation ng plant protein. Ang zinc naman, yung mga tinatawag natin ng mga anong tawag dito, yung mga lason sa katawan. Kasi bawat halaman, meron nakakapuproduce din yun ng mga kailangang kung ano yung mga radicals ang tawag, hindi ko alam ang Tagalog sa radicals na yun eh. Pero nakakapag-detoxify ito, nakakapag-alis noong mga masasamang mga elemento na nandun sa tanim. Okay. Manganese at saka magnesium, okay, may relationship yan, pero sa photosynthesis pa rin. Ang iron, yung sa talbos niyan, pero magandang paggamit ng nitrate at saka ng sulfate. Silicone, ito, meron tayong silicone. Drought tolerance, hindi agad nalalanta, matibay yung katawan at saka yung mga metal toxicity, yung mga heavy metal, nakokontra niyan. Ang boron, fruit cracking yan, yung sinabi ko kanina, may kinalaman doon sa tawag dito, fertilization, nadidiretso yung fertilization kaya hindi man lalaglag ang bulaklak at bunga. At ang copper, nagpapatigas ng cell wall. Kaya bukod doon sa sinasabi natin kanina na meron kang calcium, boron at zinc, malaking tulong yung copper. Yan ang laman ng combustion as fertilizer. Ngayon, tatanungin tayo, Sir, meron na yan. Paano yung kan? Ano yung ipapartner ko dyan? Pinakamagandang ipartner dito ay amino acid. Lalo na sa palay, gulay, mais. Sa tubo, ang ginagawang discarding nila, Ulysses, ang ipinapartner nila dito ay yung urea. Kasi ang urea, isa sa pinakamalakas kumain ng nitrogen, kailangan ay ang sugarcane. Pero kung gagamitin mo ay itatanong mo yung pinakamagandang partner dito doon sa other crops, maliban doon sa sugarcane, ito ang magandang i-partner dyan. Ano ang laman ng amino acid granular fertilizer? 1612. Meron siyang nitrogen, 16% lang. Mababa ang phosphorus, potassium. Organic matter, huy, ang taas. Humic acid, amino acid, maganda. Seaweed, maganda. Chelated micronutrients, meron din. Ayan. Papaliwanag ko sa inyo ano ang trabaho ng mga ito. Puntahan muna natin yung lupa ha. Ang lupa natin, ganito yan eh. Okay. Ang lupa natin, merong organic matter. Okay? Meron din niyang clay. Meron tubig. Bukod doon, nasa lupa yan, meron kang bacteria at fungus. Pero ang population nito, pagdami ito, kinokontrol ng predator. Ang ginagawa nito, para hindi sobrang dami ng fungus, ng bacteria, ito yung kumakain. Yung tinatawag natin, taga-control yan ng populasyon yan. Kung balanse ang availability ng organic matter. Kasi ang organic matter, ang trabaho niyan ay nagbibigay ng available na sustansya.
Nagpapabuhaghag yan ng lupa. Kaso, isang problema sa organic matter, yan ay nauubos. Lalong-lalo na kung halimbawa wala tayong nutrient recycling. Ano yung nutrient recycling? Sinusunog mo yung pinag-anihan mo. Imbis na i-plow under mo, araruhin mo, bulukin mo doon sa iyong lupa, sinusunog mo na. Kasi sinasabi ng mga farmer, mahirap magtrabaho na mayroong mga pinag-anihan, kaya lalo na sa mais. Kaya sinusunog natin. Ano yung magiging masamang epekto nito? Ayan. Yung sustansya na imbis na magagamit nung iyong nakatanim, merong natitira yan sa tangkay, sa mga dahon, sa mga sanga. Wala na yun, sunog na. Pag naubos ang organic matter, yan yung nagiging isang dahilan kaya umaasim yung lupa. At ang masama pa nito, yung mga kakampi nating beneficial microorganism, dahil nagiging acidic, namamatay sila. Ang dumadami ngayon dyan, yung non-beneficial microorganism, yung tinatawag natin na dahilan kaya nagkakaroon ka ng soil-borne disease. So yun ang mga matinding yan. So mangyayari niyan, yung bacteria at fungus mo dumadami kasi yung predator mo ay namamatay na. Wala na magkukontrol ng population yan. Sige, dami ng bacteria. Dami ng bacteria yan. Dami ng fungus yan. Yan yung dahilan kaya importante na meron kang organic matter. Merong organic matter yung ating amino acid. Okay. So, Excuse me. ang lupa pati natin, tingnan nyo ito ha. Excuse me, Ang Kamarsi. lupa natin, ito, yes? Pwede, parang nagjo-join ata si Lailin. Paki-accept. Si Lailin, meron ba dyan? Nasa waiting room? Yun na sir, okay po. Si Paisa. Ano natin, technician natin sa Bohol yan. Paki lang. Okay po, okay po. Umuulan daw kanina, ngayon lang medyo umokay ang signal. Paki-accept po. Okay po, okay. Na-accept ko na po sir. Okay, thank you. Thank you. Okay. Ang lupa natin, meron tayong tinatawag na cation exchange capacity. Merong kapasidad ang lupa na hilahin yung mga sustansya na inilalagay mo. Kasi ang lupa natin, ayaw na naman. Negatively charged. Di ba nung naglalaro tayo, nung bata pa tayo, pag naglaro tayo ng magnet, North Pole at saka South Pole, magdidikit yan. So, yung negatively charged, positively charged, magdidikit yan. Basta tandaan mo ha, ang charge ng lupa ay negative. Okay, yan. May mga sustansya na positively charged, mayroong sustansya na negatively charged. So, yan ang sitwasyon sa lupa. Okay. Yung positively charged, dumidikit yan dito. Yung negatively charged, freely flowing yan. Andun lang yan. Doon sa tubig na nandun sa lupa. Okay. Kung meron ka, maganda yung supply mo ng clay, meron kang humus, isang paraan yun para ma-increase mo yung binding sites. Yung negatively charged portion ng lupa, madadagdagan. So anong ibig sabihin nun? Favorable sa iyo yun kasi mahahawakan mo yung mga positively charged na sustansya na hindi madadala ng tubig. Kasi kung walang kakapitan na binding sites yung mga positively charged, nagpatubig ka, hindi nagamit ng halaman mo, ay wala, tapo na yun, nasa irrigation na yun. Okay, so yan. Ito namang ito, dahil nakadikit yan, bibitawan lang yan ng lupa kapag merong kapalit, change partner ng hydrogen. Yan yung nangyayari sa lupa. So, ano yung mga cations na tinatawag natin? Cations, positively charged. Para hindi kayo malito, yung cat lang. Pag sinabi kong cat, ano yung T? Positive. So, ayan yung mga positive. Calcium, magnesium, potassium, sodium, hydrogen, aluminum, yan. Ano yung anions? Negative yan. Carbonate, nitrate, hydroxide, sulfate, phosphate. At saka yung clay, organic matter, yan yung tinatawag natin na negatively charged. So, tandaan mo ha, ano yung positive na binibigay ng organic matter, meron yun. So, inaalagaan niya dahil yung ating amino acid, inaalagaan niyan yung sustansya na inilalagay mo, hindi masasayang yun.
hahawakan noon, ibibigay kapag kailangan ng ating tanim. Okay. Yung pagkapit ng mga sustansya diyan sa lupa, hindi pantay-pantay yan eh. Ang matindi ang kapit, calcium, sodium, madaling mawala ito. Ayan, susunod na matinding kapit, magnesium, potassium, ayan. Then, yan yung pagkakakapit niyan. Okay. Tapos, ang paggamit naman ng yung dinadaanan ng sustansya, kung ang halaman natin ay kumuha ng tubig sa lupa, humigop, sumipsip ng tubig, nadadala yung sustansya. Meron din naman pagkakataon na may mga sustansya sa lupa, lumalaki or humahaba yung ugat, madadaanan ng ugat, ayun, makukuha yung sustansya. At doon naman sa lugar na mataas yung concentration ng mga sustansya, ang tendency kasi ng mga nutrients, kung saan mataas ang sustansya, concentration ng sustansya, pupunta yan doon sa area na mababa yung concentration. Kaya from this point, pupunta yan dyan, magagamit ng halaman natin. So, yun yung gamit ng ha. Kasama sa tubig, tinamaan ng ugat, difference ng concentration, dyan pinakikita kung paano kinukuha yung sustansya. Okay. Ang lupa, meron yung tinatawag na buffering capacity. Meron yung kakayanan na labanan yung pagpapalit ng pH ng lupa mo. Okay. Sa isang banda, kaya niya yan. Automatic yan sa lupa. Built-in system niya yan. Kapag calcium, meron kang calcium, ang gagawin niyan, pipigilan talaga noon na hindi gumalaw yung pH mo. May calcium yan Meron kang organic matter at clay, yan. Mas maganda yung tinatawag nating kakayanan para labanan yung pagpapalit mo ng pH, lalong-lalo na sa punto na magiging acidic. Tandaan nyo yun meron tayong calcium, meron tayong organic matter, meron tayong clay na nasa lupa. Okay. Okay. Kung halimbawa ang lupa mo ay mabuhangin, mababa ang buffering capacity noon. Madaling masira yun kasi walang masyadong tubig yan. Ang nangyayari dyan, pag nagpatubig ka, lago sa yung dire-diretso yan. Hindi, yung water holding capacity ng sand, mababa yan eh. Halos binibitawan niya. Basta dumaan ng tubig, bitaw yan. Hindi niya pinipigilang umalis. Pero kung sandal lupa mo, meron kang inilagay na organic matter, ayan, matutulungan yan ng water holding capacity, matutulungan yan yung tinatawag natin na pagbabago ng pH. Okay. Ang kailangan din intindihin natin, ang acceptable pH natin is 5.5 to 7. Most crops, dyan nagtatrabaho yan. Critical na huwag ka dapat bababa ng 5.5, huwag kang tataas ng 7. Ang tawag ng mga magsasaka doon sa punto na umaasim yung lupa, maasim. Kapag ka-alkaline, ang sinasabi nila ay mapakla. Kailangan wala ka doon sa labas. Below 5.5, greater than 7. Kasi kapag ganun ang nangyari, mamamatay yung beneficial microorganism mo. At pag namatay yung beneficial microorganism mo, puro kalaban ang mabubuhay. Okay. Amino acid natin, content, ayan nakita na ninyo. Okay. Bukod doon sa organic matter, meron siyang humic acid at saka amino acid. Ano ba itong dalawang ito? Ano ba ang trabaho nito? Yan. Humic acid, taglay nito yung carbon, hydrogen, oxygen at nitrogen. Meron yung dala niyan Ang trabaho nito, pinagaganda niya yung soil structure, nagiging buhaghag. Bukod doon sa pagiging buhaghag ng lupa, dahil doon sa humic acid, inaalagaan niya yung mga kakampi nating beneficial microorganism. Merong humic acid yung iyong lupa, maganda yung paggamit ng sustansya mo. Kasi yun ay dahil nga maganda yung soil fertility mo. Yan yung tumutulong para ma-neutralize mo yung acidic or alkaline condition. Okay. Yung may mga sustansya ka sa lupa na hindi usable, kumbaga nakatie up yan. Pero kung may humic acid ka, gumagawa yan, parang gunting yan Gugupitin niya yon para magamit ng halaman mo yung mga yan.
Kasi kalimitan, marami dito, lalo na itong zinc, nandun sa lupa, hindi magamit. May humic acid ka, maganda yung germination mo. Maganda yung paggamit ng sustansya mo. Maganda yung magiging resistance mo sa peste at magandang tulong para ma-improve yung self-life. Humic acid pa lang yan, ha? Meron yung ating yan. Meron pa rin tayong amino acid. Meron niyang binibigay na tulong para pagpapahaba, pagpapakapal ng ugat, paglaki ng talbos, chelacing agent, microelement. Mamaya, ano ba yung tinatawag nating chelating agent? Okay. Tulong pa rin ito sa microbial activity. Alaga rin yan yung mga microorganism doon. Malaking tulong doon sa pagbubukas at pagsasara ng stomata. Kasi yung stomata, yan yung nagre-release ng tubig sa dahon. Diyan din pumapasok yung carbon dioxide at diyan din nare-release yung tinatawag natin na oxygen. Okay. Malaking tulong yan sa pollination dahil yung paggawa ng pagkain mula sa liwanag ng araw ay maganda yung photosynthesis niya. At suma total, nakakapagpataas ito ng ani at nakakapagpaganda ng quality. Humic acid, amino acid, isang component pa lang yan, ha. Marami tayo kaninang ibinigay, iniisa-isa ko lang. Bakit sinasabi ko na ito dapat yung i-partner mo? Okay, ano yung chelates na tinatawag natin? Okay, kalimitan ito yung tinatawag nila parang paanang agila. Yan. Ang trabaho nito, pinipigilan yung sustansya na hindi magamit. Kasi ang sustansya kalimitan kapag kagaya nito, ha, itong mga example ng mga nutrients ito, manganese, iron at zinc, kalimitan ito kapag hindi chelated, nagre-react ito sa hydroxide at saka doon sa mga phosphate compound. Ano yung nangyayari doon? Pag nag-react yan dito, ang nangyayari, insoluble compound. Pag sinabing insoluble compound, nasa lupa, hindi magagamit ng halaman mo. Tandaan mo, para sa talbos ito. Sa dulo ng ugat, dulo ng talbos. Manganese, may kinalaman ito sa photosynthesis. So, ano yung ginagawa ngayon ng chelates? Ang chelates, ang ginagawa niyan ay yung mga charge noong mga elemento o nutrients na to from positive 2 to positive 3, ginagawa niyang negative 1. Kaya ang mangyayari niyan, hindi siya, walang yaya po sa kanya kasi minus yun ang lupa mo, minus. Freely floating yan ngayon. So ang mangyayari niya ngayon, eto ha, yung iyong sustansya na positive 2, positive 3, lalagyan natin ng chelates, eto yung mangyayari niyan. So, nasa lupa siya, magagamit natin. Hindi yan matatali. Kasi kalimitan itong iron, pag hindi chelated yan, pag nandoon, yayapusin agad yan ng ibang heavy metal, hindi mo na yan magagamit. So yung ganong sitwasyon, may iwasan yun dahil meron tayong chelating agent na ibinibigay yan dahil doon sa component na amino acid. Yan. So, malaki yung epekto niyan, ha? Yan yung epekto ng isa sa component ng ating amino acid. Okay. Magagamit mo ngayon yung sustansya na kalimitan hindi nagagamit dahil natatali sa lupa. Ngayon, okay, ano naman yun? Susunod, tapos na tayo sa humic acid, amino acid, chelated micronutrients, meron tayo ngayon seaweed. Okay, maraming kumpanya ang gumagawa nito ngayon. Marami kang makikita sa market na to. Bibilhin mo separately, pero sa atin hindi mo bibilhin separately kasi kasama na dyan sa ating abono. Ano ba yung seaweed? Ang seaweed, yes po. Yes po, nawala daw si Lailin, paki-add uli. Mahina signal doon sa kanya, paki-add lang po uli. Wala pa siya, wala uli siya sa kwan. Nakalagay daw siya sa hold eh. Hold on. Naka-hold daw siya. Wala. Wala? Wala po. pa, sir. Sige po. Sabihin ko po. Uh, Sige po, continue wala. po. Okay. Ayun, seaweed. Ano ba yung seaweed? Okay. Imbes na bumili ka ng
separate na produktong seaweed, maganda yung magiging epekto kung bumili ka. Pero bakit ka bibili? Meron naman yung abono mo. Kasi yung mga abono, yung mga kumpanya ngayon, gumagawa na sila ng abono, sinisiksikan na nila ng seaweed. Yan. Ang epekto ng seaweed or biostimulant, pinoprotektahan ka laban doon sa abiotic stress. Ano yung abiotic stress? Init, sobrang tubig, kulang sa tubig, sobrang lamig. Yan. Kung naglagay ka ng abono, mas maganda yung magiging epekto dahil tutulungan niya na mas magiging yung nutrient use efficiency o yung epekto ng mga nutrients na ginamit mo. At malaking tulong ito para ma-improve o ma-enhance natin yung crop quality. Okay. Ang magiging epekto niyan, kalimitan ang claim dito, ang ani ay beyond the effect of mineral fertilizer. Kumbaga, kung naglagay ka lang ng fertilizer na to na walang seaweed extract, pag naglagay ka noon, sobra-sobra yung epekto noon, ang magiging kapalit na ganda dahil gumamit ka ng seaweed extract o biostimulant. Okay. So, ano ba yung nangyayari sa halaman natin kapag ka na-stress? Kasi pagka na under normal condition, basta lahat ng halaman nagpuproduce ng toxic substances, kaya lang mayroong mga antioxidant sa halaman. Normal condition yun ha. Pero kapag pumapasok na yung stress, kakaunti yung antioxidant mo. So, nagbi-build up yung toxic substances mo. Kung hindi mo masusolusyonan yan, ayan ang mangyayari niyan. Sobrang toxic substance, magiging apektado ang crop performance. In the end, mangyayari niyan, babagsak ang ani mo. Yan. Yung seaweed natin, tatlo yung panggagalingan nun. Kaya yung tinanong ko kay Sir William noon, ano ba yung klase ng seaweed nitong ating amino acid? Mabuti natuwa ako nung sinabi Ascophyllum nodosum. Kasi tatlo yan eh. Meron tayong Ascophyllum nodosum, Eclonia maxima, laminaria. Ito, tandaan nyo, merong kumpanya na nagbebenta ng kelp. Ito yung kanila. Bakit mas maganda tayo? Para doon sa pagbibigay ng magandang cell, okay, Ascophyllum nodosum. Magandang pag-aalaga sa mikrobyo sa lupa, improvement ng texture dahil doon sa alginate, meron yan. Stress hormone, meron din. Defense mechanism sa disease, meron din. Mannitol, meron. Antioxidant, meron. Yung sinasabi natin na kelp. Kilala ninyo, hindi ko na sasabihin kung anong kumpanya. Sabi nila, mas maganda yung kuhan. Anong lelong mo? Ito, kumpleto ako ng dokumento dito. Nagpapatunay, Ascophyllum nodosum ang #1 na seaweed extract na gagamitin mo. Humahabol yung Eclona, kaya lang, importante itong stress sa halaman mo eh. Hindi lahat ng panahon tama yung kondisyon para mabuhay yung tanim mo. Kalimitan dyan, sobrang init, kagaya ngayon, sobrang lamig, wala kang betaines, wala kang stress hormones. Paano yung gagawin mo? Kahit sabihin mo may defense mechanism ka, iba yung betaines, iba yung epekto noon sa tanim. So ayan, saludo ako na itong ating gagamitin na ipopromote, mayroong Ascophyllum nodosum. Kasi itong Ascophyllum nodosum, nung nasa Biostad ako, ito yung aming extract na sangkap na nandoon sa Bocosim. Kaya kabisado ko ang trabaho, ang epekto niyang Ascophyllum nodosum. Okay. Ang analyzed composition niyan, pag titingnan ninyo, meron siyang kumpletong nutrients. May amino acids and vitamins. May hormones pa yan na kaunting-kaunti lang na maganda yung magiging epekto sa tanim mo. At saka maraming complex sugars. So, ang Ascophyllum nodosum, ayan, pwede mong gamitin as seed treatment, pwede mong i-spray, pero soil application. Pero yung sa atin, dahil nga ito'y kapartner ng combustion as fertilizer, okay, sige, granular application, soil application. At ang nakikitang response dyan, okay, maganda yung pag-uugat. Below ground, above ground, below ground yung ugat, talbos. Maganda yung epekto ng ani at saka quality. Kung tatamaan ka ng halimbawa, tabing dagat, napasok kayo ng tubig alat, merong tumamang El Nino, mataas yung temperatura, sobrang taas,
protektado ka pa rin, mabibigyan ka pa rin, aani at aani ka pa rin kumpara doon sa hindi umani. At ang kagandahan pa rin nito, yung sinabi ko kanina na napapaganda yung nutrient efficiency, yung nutrient uptake, saka yung nutrient use efficiency, and then soil structure. Ayun, napapaganda yung kwan. Nagiging buhagag yung lupa. At buhagag yung lupa, daling pumasok yung tubig pero hindi diretsong pagpasok ng tubig dire-diretso lampas dun sa root zone. Okay. Ang possible mechanism niyan, okay, ang epekto noon sa cell division, okay, napapataas niya yung photosynthesis, okay, nakakapag-produce siya ng dahil dun sa stress hormones, yung betaines, stress tolerance, na detoxify yung mga lason sa katawan ng halaman natin at saka nakakapagdulot ng pagtaas ng binding sites doon sa lupa. Hindi masasayang yung sustansya. So, summary ko ulit yung sa seaweed extract, marami siyang chelated micronutrients, mas malaki yung ugat, mas mahaba yung talbos. Kahit sabihin mo, ito, may living example na to sa mga tinamaan ng ng bagyo. Kung meron kang seaweed extract, mas madali yung recovery. And then, ayan, auxin cytokinins, yung mga phytohormones na nakakatulong sa paglaki. Ayan, yung stress hormones, betaines. Mabilis yung kanyang paglaki. Kumbaga, mabilis na mag-mature yung halaman mo imbis na kasi ang kailangan diyan antimano maikli yung panahon na gugugulid para magkaroon ng maraming talbos at saka lumaki yung dahon. And then suma total, malaki yung tulong niyan para mapataas ang ani at saka mapaganda yung quality ng tanim mo. So ayan, bali inulit lang yan dito sa kanto. Ayan, Liebig slope minimum, nasabi ko na yan kanina. Okay. Ngayon, summary, okay. Kita ninyo yan ha, combustion as fertilizer, yan yung laman, amino acid, yan yung laman, na-discuss ko sa inyo lahat ng purpose niyan. Bakit lagi nating sasabihin na magandang magka-partner ito? Lalong-lalo na sa doon sa bata. Kasi ganito yan eh. Unang ibabato sa inyo kapag kayo nagpo-promote niyan ay presyo. Sabihin niya, ay sir, mahal naman ng produkto mo. Oh, sige. Aminin natin. Wag natin itatanggi na mahal. Okay. Pero ano ba ang laman ng aking kwan? Ano ba ang laman ng aking abonong pinopromote sa iyo? Oh, ayan, makikita mo niyan. Kumpleto ako. Meron akong kwan. Sisiguraduhin ko na mabilis yung paglaki ng tanim mo. Mabilis yan. Kung sa palay, maganda yung tillering. Kung sa gulay, maganda, mahaba yung kapal ng ugat. Marami agad na nagtatalbos, mabilis lumaki yung talbos. And then pagkatapos noon, yung abonong ginagamit ko, inaalagaan yung lupa ko. Binibigyan niya ako ng binding sites doon sa lupa para yung abonong inilagay ko na nanggaling sa combustion as fertilizer, nandun, nakaantabay para gamitin ng halaman. Kondisyon ng lupa ko, nagiging buhaghag. Water holding capacity, maganda yung sirkulasyon ng oxygen. Seaweed extract, nakahanda yan para doon sa stress. Chelated micronutrients, hindi matatay up yung sustansya na ilalagay ko sa lupa. Hindi yan pipigilan ng kung anumang heavy metal na nandun sa lupa dahil protektado yon. Alin doon ang gagamitin mo? Tapos, gagamitin mo sir, halimbawa, gulayan. Eh sasabihin mo, ano ba ang ginagamit ninyong pagtatanim niyan? Di ba dakot-dakot? Dito, pagsasamahin mo yung dalawa, 50-50. Ilalagay mo halimbawa sa silihan. 5 grams, isang kutsarita ng Jollibee. Hindi yung apaw ha, yung kakalusin mo lang yun. Sa mais, 5 grams per hill. 7 to 10 days, 35 to 45, magkahalo yun. Pero yung sa mais at saka sa, di bale, basta yung per crop, saka natin pag-uusapan yun. Ang bibigyan ko muna sa inyo yung overview, hindi muna tayo pupunta doon sa per crop basis. So yan yung ating ire-recommenda dyan. Nung isang araw, o kagabi ba yun? Okay, so isang araw nga, sinasabi nila, balak nilang ihalo yung molasses. Kasi ang nakikita ko na
sa ngayon na dapat na ating ifo-focus lang dito ay CAF amino acid at CBM. Itong CBM, i-spray mo lang naman sa lupa yan eh. Pero why are you focusing on molasses? Kasi sabi mo, molasses, nag-research ako dito eh, kung molasses ang ilalagay ko. Unang-una, anong molasses ang gagamitin mo? Hindi food grade ito ha. Organic unsulfured black sap molasses. Hindi yung ordinaryong molasses na nakikita mo na parang honey. Hindi yon. Kasi pag yun yung ginamit mo, papatayin mo yung halaman mo. Ang function ng molasses, pagkain ng microbes. Eh ano yung sinabi ko dito sa kwan? Function ng amino acid. May sangkap yan na inaalagaan yung microorganism, kondisyon para mabuhay microorganism, humic acid, pagkain ng microorganism. Nutrients, enzyme, carbon, hydrogen, oxygen, meron din itong amino acid. CHON pa nga eh. Para pagkain ng halaman, soil supplement, seaweed, humic acid, amino acid, organic acid. Trabaho na yon. Calcium, magnesium, potassium, iron. Ano yung sinabi ko kanina na ingatan mo na huwag mong sosobrahan? Nitrogen, ammonium nitrogen, potassium, calcium, magnesium. Meron na itong calcium, magnesium, potassium, iron. Patay yung nitrogen mo na gagamitin kapag sosobrahan mo yan. Okay. Sabi dito, ini-increase niya yung organic matter, soil, organic matter at saka microbial activity. Meron ako organic matter dito. Organic matter, hindi organic acid. Organic matter ito. Tapos, sinabi din na nung gumamit sila noong molasses, namatay daw yung halaman. Gaanong kadami, anong ginamit yung molasses? Gaanong kadami yung inilagay nyo? Kasi ang tama lang sa agriculture kung gagamit ka ng molasses is 14 ml to 44 ml per 3.785 liter of water. Once a week yung paglalagay mo. Eh, ganun kadami yung inilagay ninyong molasses. Pag madami, patay ang halaman mo. So yun, ang nakikita ko, wag mo nang gamitin ito kasi yung trabaho ng molasses, eto na eh, nandito sa amino acid granular fertilizer. Dodoblehin mo lang yon. Eh makasasama pa nga yung pag-provide mo kasi ang molasses source ng calcium, magnesium, potassium, iron. Eh sabi ko, positive cations yan na kapag sobra yung nitrogen, calcium, magnesium, potassium, magbababag yun. Kung alin yung marami, yung kakaunti, maiiwan. So yun. Kaya ang stand ko, might as well go for this one. Huwag mong gagamitin ito kasi maraming restrictions ang molasses. Pagka yan ang ginamit mo. Number one pa lang, anong klaseng molasses yung gagamitin mo? Baka hindi yung tinatawag natin na black and sulfur. Inalis yung sulfur. Kailangan inalis yung sulfur. Marami pang description yung molasses pero ito lang yung inilagay ko na eh. Kaya nga sabi ko sa kanila, naisip ko kanina, ay dinodoble lang niya yung trabaho ng amino acid. At pag naglagay ka nito, gastos ito. Gastos ka na dito, dadagdagan mo pa ng isang gastos. Okay. So yun, maganda ang epekto ng CAF at amino acid. Okay, yun doon ko ilalagay, eh kukuhanin ko naman yung 4 million hectares. Kasi kung inaambisyon mo gagamitin mo yung buong crop program ng combustion as fertilizer sa palay, marami sir hindi makaka-afford noon. Targetin mo lang yung isang segment doon, seedling stage. Kaya ngayon, Sa gulay, sa gulay walang problema yun sir kasi talagang sa gulay pag nilagay mo yan sir, kita mo agad yung resulta. Tingnan mo yung tinesting ko sa inyo na pinakita ko sa inyo na abono sa sweet potato. Sweet potato, unang yugto pa lang yun, talo yung Yara. Yung we have the solution to help improve the lives of the farmers by telling them to use combustion and amino acid fertilizer. Malaki ang magiging tulong nito. Pero ang pagpo-promote nito, hindi lang sir sabihin mo gumamit kayo. Ituturo ninyo, parang hahawakan ninyo yung kamay, sasabihin ninyo. Kasi ang lalo na sa gulay, 50-50 ang halo
5 ml or 5 grams lang ang ilalagay mo per puno. Kung yan ay ididilig ninyo, kailangan 250 grams, 3 kilos in 200 liter drum, 3 kilos din ng amino acid in 200 liter, tapos ang ilalagay mo 2 ligo bawat puno every 7 days. May maraming problema ang farmer, marami siyang hamon na hinaharap sa larangan ng pagsasaka, pero meron tayong magandang balita para sa kanya. At ang mga balitang ito manggagaling sa WRM. Yung ating produkto ngayon, maganda yan. Kaya nga lang, may papaliwanag natin ng husto, magagabayan natin ng mga farmer para ito ay tangkilikin nila. Kasi kung hindi tayo gagawa ng paraan na ganun, basta huwag ninyong ambisyonin na ikalat ito sa malaking area sa ngayon. Unti-unti lang, focus area Slowly. muna. Then from that Yes. focus area, saka kayo magpapakalat pa uti-uti. Pero sa pagpo-promote niyan, kailangan palagi meron kayong market development activity. Kailangan specific stage na kita ninyong relevant yung ating produkto, maganda yung produkto, magdadala kayo ng farmer doon para kita nila yung progression, yung epekto ng ating kwan. Kasi hindi basta ang farmer, lahat kahit sa ang mundo, sa ang bansa, to see is to believe. Yun ang Yes. tinitingnan nila. May demo ka, nakikita nila habang lumalaki hanggang doon sa punto ng pag-ani, paniniwalaan ka. Pero bibigyan mo ng PowerPoint presentation, sasabihin mo, magaling ang aking produkto, tatawanan ka lang yan. Kahit pinuntahan namin sa Myanmar, mahirap dong bansa. Ganun pa rin ang kanila. Demo ang kailangan. Kaya yun nga ang ginagawa niyan, mamumuhunan sa demo. Pero dapat gastos yung demo eh. Pero siguraduhin mo pag gumawa ka ng demo, merong balita or merong babalik sa iyo doon. Hindi pwedeng one way lang, tapon ka ng tapon ng pera. Plus 30 days doon sa seedbed, 65 days. So tama yung paglalagay mo ng abono, papasok ka na sa preparasyon na sa bulb formation. So kailangan na niya ng sustansya para maganda yung maging bulb formation mo. Kasi hindi mo doon mismo ilalagay sa bulb formation yung abono eh. Bago ka pumasok ng bulb formation, kailangan nakaantabay na yung nutrients mo. Ano-ano yun? NPK, calcium, yan. Pagkatapos niyan dito sa may banda rito, magnesium naman. So tama yung sinabi ko sa iyo na 60 days doon mo gamitin na yung abono natin na merong molasses.